Magandang hapon, ngayon ay February 15, 2026 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. May kita natin ngayon dito sa ating satellite animation na meron pa ring mga convective clouds or medyo makakapal na kaulapan na umaabot dito sa may silangan ng Northern and Central Luzon. Ito po mga kaulapan nito ay dala ng shear line and ina-expect natin patuloy pa rin yung mga pag-ulan na mararanasan dito sa Cagayan, Isabela at Aurora na dala ng shear line. Ang amihan or northeast monsoon naman ay bahagyang mahina ngunit nakaka-apekto pa rin ito dito sa bahagi ng extreme northern Luzon. Posible pa rin po yung isolated na mga may hinang pag-ulan or pag-ambon dito sa area ng Batanes, Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte, dala ng amihan. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay easterlies pa rin yung umiiral. May mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin pong mararanasan dito sa area ng Quezon and posible pa rin yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa nalalabing bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po dito sa may southern portion ng Mindanao, dala ng easterlies. Kaya naman pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ngayon, wala po tayong minomonitor na bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating area of responsibility na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para naman sa maging lagay ng ating panahon bukas, araw ng Lunes, patuloy pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan dito sa Cagayan, Isabela at Aurora, dala ng shear line. While dito naman sa area ng Quezon, may mga pag-ulan din tayong mararanasan na dala ng easterlies. Posible po yung mga light to moderate na mga pag-ulan at may mga occasional heavy rains din na mararanasan, lalong-lalo na dito sa area ng Aurora at Quezon. Dito naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Possible pa din yung mga isolated na mga may hinang pag-ulan or pag-ambon dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Apayao at Ilocos Norte. At dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi po ng Luzon, may mga biglaang pag-ulan, pagkidat at pagkulog pa rin na mararanasan na dala ng easterlies. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, buong bahagi ng Visayas at Mindanao ay patuloy pa rin na magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung meron man po tayong mga pag-ulan na mararanasan, ito po yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dala pa rin ng easterlies. Agwat po ng temperatura dito sa Cebu ay mula 25 to 30 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayo nakataas na gale warning. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan natin na maglalayag dito po sa may northern and eastern section po ng ating bansa sapagkat maging katamtaman yung lagay pa rin po ng ating karagatan. Para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, for the next 3 days mula Tuesday to Thursday, patuloy pa rin po na amihan, easterlies at shear line yung magiging prevailing weather systems sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Sa araw po ng Tuesday, medyo mahina pa rin yung amihan natin but prevailing pa rin ito dito sa area ng Northern Luzon. So expect po natin dito sa Metro Manila, maging sa area ng Legazpi City, may mga biglaang pag-ulan pa rin po na mararanasan na dala ng easterlies. While dito naman sa area ng Baguio City, possible pa rin yung mga isolated light rains na dala ng amihan. While for Wednesday and Thursday naman, kung saan ina-expect po natin yung another surge ng amihan or yung paglakas po ulit ng amihan, kung saan magiging prevailing ito sa most areas ng Luzon. Dito po sa Metro Manila, maging sa area ng Baguio City, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Medyo malamig pa rin yung panahon natin, lalong-lalo na sa madaling araw at possible pa din yung mga isolated light rains na dala ng amihan. While for dito naman sa Legazpi City, magiging maulap po yung kalangitan, may mga light rains din po tayong mararanasan. So agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay 15 to 25 degrees Celsius. At dito naman sa Legazpi City ay 24 to 30 degrees Celsius.
Dito naman sa area ng Metro Cebu at Iloilo City from Tuesday to Thursday, patuloy pong magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Possible lang yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dala ng easterlies. While dito naman sa area ng Tacloban City, from Tuesday to Wednesday, may mga biglaan na mga pag-ulan lamang po tayong mararanasan, ngunit pagsapit ng Thursday, magiging mas mataas na po yung possibility or maulan na po yung panahon na ating mararanasan, posibleng dulot ng shear line or ng easterlies. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 24 to 31 degrees Celsius, sa Iloilo City ay 24 to 31, while sa area naman ng Tacloban City ay 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Metro Davao, by Tuesday, kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, ito yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan, pagkilat at pagkulog lamang. Ngunit by Wednesday or Thursday, magiging mataas na po yung possibility ng mga pag-ulan or maulan na panahon na din po yung ating mararanasan. Dala po ito ng shear line or ng easterly. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa area ng Cagayan de Oro City at Zamboanga City, patuloy pa rin po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Possible lang yung mga isolated rain showers or thunderstorms na dala ng easterlies. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 23 to 30 degrees Celsius at sa Zamboanga City naman ay 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 6 p.m. at ang sunrise naman ay bukas ng 6:20 a.m. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kompletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman sa pinapalabas ng mga heavy rainfall warnings o yung mga thunderstorm and rainfall advisories ng ating mga regional offices, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po.